Trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman, pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito. Hindi pa epal. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Uy, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya, pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives Sa bagay. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan niyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Sumakay pa sila. Yan ang matinding banat ni Senator Rodante Marcoleta sa senador na kanyang pinatutungkulan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung sino-sino itong mga senador na ito, unahin natin itong si Senator Kiko Pangilinan, Ping Lacson, at syempre mayroon ditong hindi senador. Itong si Ben Bitag Tulfo. Kasi nga may pahayag ito na medyo hindi nagustuhan ni Senator Rodante Marcoleta. Mamaya mapapanood natin ang video at bibigyan natin ng konting komento, bibigyan natin konting reaction syempre para mag-proceed tayo doon sa paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta sapagkat napakaganda. Kaya nga ang sabi niya kanina, di ba? Sumakay pa kayong lahat. At sana marinig ito ni Senator Kiko. At hindi lang kay Senator Kiko, sa lahat ng mga senador na nabanggit niya, maging kay Ping Lacson at kay Binbitag Tulfo. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, shoutout po sa lahat ng mga subscribers, lahat ng mga viewers, lahat na po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre pa, bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, mga kung ano-anong nangyayari ngayon dito sa bansang Pilipinas. At syempre pa, magbibigay tayo ng malupitang reaksyon. Eto na nga yung pag-uusapan natin ngayon. Napakaganda na pag-uusapan natin sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, 2 senador at saka isang broadcaster. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pero syempre, bago natin bigyan ng reaksyon yung kay Ben Bitag, panoorin muna natin saglit kung ano ba yung kanyang nasabi rito. Bakit tinamaan si Senator Rodante Marcoleta? Pagpauna na po natin dito, patas po tayo rito, kaya kailangan natin mapanood yung kanyang sinasabi tungkol sa Blue Ribbon Committee. Kaya, Boss Ben Bitag, pasok! Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinahanap ng taong bayan may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman, pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito. Hindi pa epal. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Pagkatapos natin mapanood ang video ni Boss Ben Bitag Tulfo, ito ang magiging komento natin dyan. Kagaya ng nabanggit ni Ben Bitag Tulfo, naggagaling-galingan lang. Itong mga taga Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin dito, para matukoy natin kung ano ba talagang sinasabi nito, lahat ng mga kasali dyan, talagang naggagaling-galingan lang. Yun ang ibig sabihin dito. Ngayon, ang problema dito, pati kapatid niya, si Idol, Senator Rapi Tulfo, kasali pala rito sa Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, nagkomento siya ng hindi maganda sa Blue Ribbon Committee na nakalimutan niya siguro na miyembro dito yung kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo. Ganun pa man, kagaya ng sinasabi niya, magkaiba sila ng mga Tulfo, kahit iisang apelyido nila, magkaiba yung kanilang pananaw sa buhay. Kaya magandang ganito. Ito naman ang komento ni Boss Rick Reaction TV. Boss Ben Tulfo, isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit hindi ka nanalo nung tumakbo ka bilang senador. Kasi nga, may nakita siguro yung tao na although admitted tayo rito na talagang marami kang natulungan. Pero syempre, hindi lahat ng tao gusto ka. So ngayon, nung eleksyon, kung mandidato ka bilang senador, hindi ka nanalo, olats ka. Pero ganun pa man, kagaya ng sinabi niya, na ang Blue Ribbon Committee ay nagpapakitang gilas lamang at walang mangyayari sa gagawing investigasyon. Sana po, Boss Ben, wag muna kayo magsalita ng patapos kasi nagsisimula pa lang. Isang araw pa lang nasimula ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang mandato bilang chairman ng Blue Ribbon Committee para gawin ang kanyang trabaho. Kaya sana po,
with all due respect, wag po sana ninyong pangunahan ang isang senador nakakapasok pa lang at nakita naman ng taong bayan na gustong-gusto nila ang ginagawa nito. At eto na nga, nagkabulagaan na, lumabas na yung hindi inaasahan. Kaya, para sa'yo, Boss Ben, Tulfo, mas maganda siguro manahimik ka na. Yan ang masasabi natin dito. Ngayon, eto, tuloy-tuloy tayo para mapanood natin yung video. Kung ano ba talaga ang sinabi at ang sagot, syempre, ni Senator Rodante Marcoleta tungkol doon sa mga sinabi ni Boss Ben, Bitag, Tulfo. Mas magandang manggaling mismo kay Senator Rodante Marcoleta. Panoorin natin ang video. Pero, teka lang ha. Kuya Jen, ready na ba ito si Senator Marcoleta? O, ready na. May pasok na natin. Sige po, Senator Marcoleta, take it away. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang, kaya sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na... Pang-araw. Yan ay kang mga gumagawa dyan. Yan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yan mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Sapagkat ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang gano'n. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Hindi kasi ako, ayaw ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanya kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya eh. Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid. Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kung kontahin ko yung kapatid niya na nandun sa committee, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin ako dyan, Senator, nung nakaraang linggo, ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko sabi ko parang hindi tama. Meron akong napansin na parang halimbawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinabon mo pa uli. Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Kasi parang sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pa privilege speech na yun din yung topic. So, sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na... Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung... Parang kayo pa namumuna kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung gusto pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagkaliberal naman sa... pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Lalo-lalo na kung At doon na lang niya bagitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumitin mo sa komite
yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun, oh. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita Sariling sa pagkakaunaw po ganitong niya. lugar, sa Opo. ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Oho. Nagtagumpay lamang siya doon sa may mga optics, may mga litrato. Opo, oh. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Oho. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics eh. Oho. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Oho. Yun ang pasikat, di ba? Ayun, oho. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Ayun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, Hindi sabi mo pa nga, kayo. transfer lang. Oho. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi kaya ako naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha. Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ano ba ito, si Senador Francis Pangilinan Oh. ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission Oho. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Oh. mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oo. Tapos nakita lang ang masasapawat, tayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Aha. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ay, itong independent body na ito, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng, Opo. di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya? Ano? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Baka Ayun, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil Oh. unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Oho. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo, oho. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee,
bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Conchita Morales. Morales. Opo. Hindi pa niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption din. Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo ng partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Dahil opo. hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman wala kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Yan. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo kumita na lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagka ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. That's Saan mo okay. dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa, meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasa pawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Oh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oh, po naman. Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito eh. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. O, problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari nito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, Baka- meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo.
Hindi nga, hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege page. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpi-privilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, opo. O di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech para kahit siya. na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun Sapagkat, talaga naman, oo. nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Bakit, malaya ka naman pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit Oo. i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ngam? Ayun nga sinasabi Oh. ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Oo. ganyan. na-out of focus eh. puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. May mga panukala. Hindi ako kasi, ito Opo. yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Oho. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Oh, yun na nga po. Oh. Hindi nyo ba nahalata? Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung nga isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. So, nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Inahamon. di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. makikinabang ang Sa taong taong bayan, bayan. opo. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kayo maguluhan, Sen. Kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng gano'n? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami mag-iimbestiga ngayon, Sen. At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan ng ng department? Anong sabi mo? Yung DepDep. Yung dating NEDA. Yan, anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw?
Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Yo. Balik na lang tayo dun sa ano, total magulo yung mga sa Lunes Sen, ay anong aasahan natin? Baka naman Palabas na ng sapina. Ha? Si Senate President. marami bang ano, mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman, kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag, yung kasi mga iba wala. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. Ang, So ito ay hindi invitation. Hindi na, sapina na ito. Oo nga, no? Subpina na Ang subpina ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Sa napanood nating sagot ni Senator Rodante Marcoleta, talagang makikita natin dito na wala talaga itong inuurungan kahit sino. Kaya ang sabi niya nga dyan sumakay pa kayong lahat. Nakikita natin dito na wala talagang hadlang sa kanyang gagawin. At eto na nga, unahin natin itong si Senator Kiko Pangilinan. Ito pala yung nag-request na gustong sumali dyan sa grupo na committee ni Senator Rodante Marcoleta, which is ang Blue Ribbon Committee. Siyempre, nag-request siya na gusto siyang sumali, inaccept ni Senator Rodante Marcoleta. Ang problema, eto na. Gusto niya ngayon gumawa ng sub-committee. Ibig sabihin, membro siya ng Blue Ribbon Committee, pero gusto niya magtayo ng sarili niyang committee. At ang magiging kasama niya roon ay yung mga kakulay niya na sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang hindi maganda. Kaya ang panawagan niya, kung napansin ninyo, sana makarating kay Senator Kiko at kay Sharon para sabihan si Senator Kiko na wag nang ituloy. At ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, kung gusto mo, mag-request ka, natanggalin ako sa pwesto, palitan ako sa pwesto, at ikaw nga ang pumalit. Ang problema, sabi ni Senator Marcoleta, mukhang marami ang ayaw dyan kasi nga marami ang tatamaan at si Senator Marcoleta lamang ang may balls na gumawa niyan. Got it, Senator Kiko? Yan ang sinasabi natin dito. Kasi gusto nilang i-divert ang nangyayari ngayon kasi mamaya, hindi natin alam, baka mamaya may tatamaan isa man sa kanila sa ginagawang investigasyon ni Senator Marcoleta. At kagaya ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, ang dami nang nag-iimbestiga ngayon. Unang-una sa Congress, nakikisabay sila. Kahit ang Malacanang mismo, gustong magpa-imbestiga. At kung sino-sino pa. Bakit? Nakita kasi nila na epektibo ang ginagawang investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang gusto nila, kasi ayaw nilang siguro ayaw nilang masapawan, gumagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Pero sigurado tayo rito na ang investigasyon na gagawin nila, wala yan. Walang mangyayari dyan. Kagaya ng ginagawa ni Senator Ping. Dito si Senator Ping, tinamaan din. Tinamaan din ng magaling si Senator Ping Lacson. Kasi nga, ang style pala nito, alam niya na magkakaroon ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Hihirit ito na pwede bang i-extend muna, i-reset muna kasi hindi ako makakadalo dyan kasi may pupuntahan ako or meron din ako tatamaan yung aking committee. Dahil nga gusto niyang sumali. Hindi naman po pwede ni Senator Rodante Marcoleta. Committee ko yun. Responsibilidad ko yun. Tama nga naman. Bisita ka lang. Kumbaga bisita ka lang, ikaw pang wag naman ganon. Kagaya na sinasabi natin dito, eto kasi si Senator Ping, ilang taon na ito pabalik-balik dyan sa Senado. Ang ginagawa lang ito, puro ungkat. Inuungkat niya lang kung sino yung gumagawa ng kalokohan dyan. Hanggang ungkat lang. Pero walang nangyayari. Kaya hanggang ngayon, nag-uungkat na naman ito. Napansin ninyo doon sa flood control project sa Bulacan? Siyang nag-ungkat ito. Inungkat niya. Hanggang ungkat lang. Pero nung tinanong siya, anong manggagawa mo rito? Anong mangyayari dito? Hindi niya raw alam. Yan ang hirap sa atin dito. Maaring, yan ang tinutumbok ni Boss Ben Bitag Tulfo na puro lang papugi. Puro imbestiga, walang mangyayari. Pero ibahin po ninyo si Senator Rodante Marcoleta sapagkat ito may balls. May balls ito na gagawin niya yung kanyang mandato, gagawin niya yung kanyang trabaho bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Para malaman din at maintindihan ng taong bayan na ganito na pala kalala ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. May pakialam po tayo rito. Makialam tayo. Kasi darating na naman ang eleksyon sa 2028. Kagaya nga ng nabanggit dyan, ng dalawa, sila Kuya Jen at Kuya Nelson, na naghahanda sila sa 2028 presidential election. Pero paano sila makapaghanda kung puro flood control project ang ginagawa, ang inimbestigahan dyan? Samantalang itong si Senator Kiko na nag-concentrate na daw ito sa agrikultura, wala pang nagagawa. Kaya ang payo sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta, mag-concentrate ka na lang dyan sa committee mo. Tama naman. Hindi mo pa nga naayos yung committee mo. Pupunta ka sa kabila, manggugulo ka. Kaya ang termino na ginamit ni Senator Rodante Marcoleta, na-insulto ako. Iniinsulto mo ako. Tama naman. Siya yung chairman ng committee, tapos papasok siya, magiging membro, magtatayo ng sarili niyang committee. Hindi ba?
Pang-insulto yun? Bigyan ko kayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Kunyari, may tindahan ako. Ngayon, yung tindahan ko, syempre, maraming laman yan. Meron ngayon gustong makipag-partner sa akin. Ngayon, ang problema, eto na. Pumayag ako na mag-partner kami sa isang negosyo. Pero, magtatayo din pala siya ng sarili niyang outlet, ng sarili niyang negosyo. Na dito niya rin kukunin yung source, ibebenta niya ng mas mababa. Ah, di ba pang insulto yun? Ganon, kaya po sinasabi natin dito para maintindihan po ng mga mamamayang Pilipino na hanggang ngayon ay medyo hindi pa po, aminin natin sa hindi, talagang wala pong pakialam ang mga Pilipino pa sa ngayon. Pwera na lang dito sa mga subscribers, mga viewers ni Boss Rick Reaction TV. Talagang magagaling. Makikita ko naman yung mga komento ninyo at pasensya na po kung hindi pa ako nakapag-reply sa mga komento ninyo. Pasensya na po kayo. Maraming salamat with that. Kagaya ng sinasabi natin dito, mabuhay po tayo at shoutout po sa ating lahat. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat pwera lang sa mga taong